Morning! How are you today? Patuloy po natin na dakilain ang Panginoong Yesus sa buhay po natin. Patuloy natin na ideklara ang kanyang karangalan. Pagsamba ay patuloy natin na ialay sa kanya. Patuloy na tayo po ay nagpapakumbaba sa kanya pong paanan at patuloy natin siyang itinataas sa atin pong mga buhay. Kapagkat siya po ang katotohanan, siya po ang salita ng Diyos na patuloy po natin na kinikilala, patuloy natin na dinadakila sa ating mga buhay. At ang salita po na patuloy natin na pag-aralan at bulay-bulayin sa buhay po natin sa araw na ito ay matatagpuan po sa 1 chapter 8 verse 32. Patungkol po ito sa truths. Jesus is the truth. Sabi niya po dito, at iyong malaman ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. The truth. Jesus is the truth. Bakit kailangan natin pag-aralan ang katotohanan? Dahil po yung katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Number 1 po na dapat nating gawin ay alamin. Dapat nating malaman sino ang dapat nating alamin. Walang iba kundi ang katotohanan. At ang katotohanan na sinasabi po ng Bible ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. If you know the truth, you must come into the place that knowing Jesus in your life. Who is Jesus? Jesus is the Lord. Jesus is the Savior of our life. At siya ang patuloy na naghahari sa ating mga buhay. Siya yung nagbibigay po ng katotohanan. Inaalis niya yung kasinungalingan, inaalis niya yung kasalanan. Sabi po sa Bible ay siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. Bakit po kailangan na makilala natin si Jesus Christ? Dahil siya po ang katotohanan. At ang ating text po ay binanggit na malaman mo ang katotohanan. Dapat malaman mo na ang katotohanan sa buhay po natin, without Jesus, we are nothing. Lahat po ng tao, kahit po pinakamayaman na tao, pinakamatagumpay na tao sa kanyang buhay, kung wala si Jesus Christ, kung hindi niya kinilala ang Panginoong Jesucristo sa buhay niya, ay wala po siyang silbi o wala siyang saysay. Sapagkat ang tao na hindi kumilala, sabi niya sa John chapter 3, doon sa book of John, dito din po sa atin pong pinag-aaralan na aklat sa Juan sa chapter 3, sabi niya verse 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi na hahatulan. Ngunit ang hindi sumampalataya sa kanya ay hinatulan na sapagkat siya ay hindi sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Yung pong binanggit dito na pagsampalataya, ito po yung pagkilala. Kinilala natin ang Panginoong Yesus na siya ang Panginoong tagapagligtas ng ating buhay. Yun po yung pagsampalataya natin. Naniniwala tayo sa Panginoong Jesucristo. Siya ang tumubos sa atin. Yung pong binabanggit ng Word of God, ng salita ng Lord na napakatindi pong problema ng tao ay kasalanan. At ang ginawa ng Lord ay binayaran niya. Yun po yung katotohanan dito. Binayaran niya. Kaya malaki ang utang na loob natin sa Lord. Kaya nga po, ininuukol natin sa Kanya ang ating araw-araw na pagsamba at ang buong pagkatao natin, buhay natin ay inaalay natin sa Panginoon bilang isang papuri, pagsamba, pasasalamat dahil siya po
ang nagbayad ng lahat ng ating kasalanan sa cross ng Kalbaryo. Wala na pong iba. Si Jesus po ang perfect na haing handog, sabi ng Bible. He is the perfect sacrifice for our sin, na upang mabayaran ang ating kasalanan ng sangkatauhan, ay si Kristo Jesus. Wala na pong iba na kikilalanin ng Amang Diyos na kabayaran kung hindi si Kristo. Kaya nga po, nagkaroon tayo ng kapatawaran dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Sana wala po tayong tinatawag na kaligtasan kung wala po yung ginawa ng Lord Jesus na sacrifice doon sa cross, at pagkatapos niyang mamatay ng 3 araw ay nabuhay siyang muli. Wala hong saysay ang lahat kung ang tao, kahit po siya matagumpay, kahit siyang mayaman, kahit siya pa ang pinakagwapo, pinakamagandang katayuan sa mundo, kundi hindi niya sinuko. Kung hindi niya isinuko ang kanyang buhay at kinilala si Kristo Jesus sa kanyang buhay, wala hong saysay o walang silbi ang kanyang buhay. Bakit po? Matutulad lamang po siya yung katulad nung tao na kinuwento po sa Ebanghelyo ni Lucas, na kasama po ni Lazarus, na nung sila ay namatay, si Lazarus ay pumunta sa langit dahil si Lazarus ay sumasampalataya. At yung mayaman na ito, hindi niya kinilala ang Panginoon, hindi siya sumampalataya sa Panginoon, at itong mayaman na ito ay nabulid ang kanyang buhay sa walang hanggang pagkasunog sa impyernong apoy. Naparusahan, kaya sabi niya ay hinatulan. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka nahahatulan. Yun ang katotohanan po. Kaya nga po ang buhay natin, kahit na ano pang kinakaharap natin, kahit ano pa ang mangyayari sa buhay po natin, hindi tayo bumibitaw sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Naniniwala tayo si Jesus ang pinakamakapangyarihang Panginoon, pinakadakila, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari, Diyos ng mga Diyos. Si Lord Jesus. Siya po ang patuloy natin na kinikilala at ipinagmamalaki. At patuloy kahit may problema, kahit may pandemic, kinikilala pa rin natin si Kristo na Panginoon, dakilang Diyos, tagapagligtas ng ating buhay. Yan po yung katotohanan. Hindi po maaalis kahit kahit 100 pandemic pa yan. Kahit bilyon pa yung lipulin ng pandemic na yan. Hindi po maaalis na si Kristo Jesus na siyang katotohanan ay tagapagligtas, at dapat pong kilalanin siya. Dapat isuko ang buhay upang sa ganon masigurado ang buhay natin na hindi tayo matutulad na mapahamak sa impyernong apoy. Dahil nakasuko ang buhay kay Kristo Jesus, kinikilala si Kristo Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Purihin ang Lord. Naniniwala po tayo na patuloy natin, habang patuloy natin na minemeditate ang word niya, ay patuloy natin malalaman, makikilala pa ang Panginoong Hesus sa buhay niya. Ang kataga na binanggit ni Apostol San Pablo, mawawala na po siya, malapit na po siyang mamatay. At sabi niya, that I know you more. Ito po ang sigaw ng kanyang puso, ang kanyang damdamin. At sabi niya na makilala pa kitang ng lubusan. Na kailangan po kilalanin natin ang katotohanan ng lubusan. Ang salita ng Lord, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Kristo ang siyang magpapalaya. Dalawang bagay po kung saan tayo pinapalaya ng Lord: sa kapangyarihan ng kasalanan at sa kasinungalingan ni Satanas. Dahil sa mundo pong ito, ginagamit niya ang kanyang kasinungalingan upang linlangin ang maraming tao. Pero purihin ang Lord Jesus, dahil siya po ang ating kalayaan. Siya po ang nagpalaya sa atin. Siya po ang ating freedom. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon. You are Lord Jesus,
the freedom of our life. In Jesus' mighty name, amen.